Unang kabanata. Ako si Mateo. Ako si Mateo Reyes, paranormal expert, documentarist, at saksi. Hindi ko na kailangan ng imbitasyon. Ako na mismo ang tinawag ng lupa. 3:30 ng madaling araw, daanan ko na naman ang Sitio Masalay. Gabi-gabi kong nilalagpasan ang lugar na ito, pero hindi kailanman ako huminto. Hanggang ngayon. Kumakaluskos ang damo sa gilid ng daan kahit walang hangin. May manipis na ulap na bumalot sa itim na kalangitan, halos tabing sa mga bituin. Tahimik, pero hindi payapa. Parang may nag-aabang sa likod ng katahimikan. At ramdam ko, ako ang hinihintay. Bago ko pa pinatay ang makina ng sasakyan ko, nagsimulang uminog sa utak ko ang mga salitang hindi ko alam kung sa akin ba galing o sa paligid. Hindi pa tapos, may kwento pa. Kilala ako sa YouTube bilang isang paranormal investigator. May ilang libong subscribers, ilang viral videos, pero hindi ako content creator lang. May misyon ako. May paniniwala ako. Hindi dapat pinapatahimik ang kwento ng mga hindi na makapagsalita. At sa lugar na ito, Sitio Masalay, may 15 taon nang hindi tumitigil ang mga tinig mula sa lupa. Matagal ko nang nadirinig ang kwento sa mga kapwa ko dokumentarista, sa mga mamamahayag, sa mga magsasaka sa paligid. Lahat may iba't ibang bersyon, pero iisa ang puso. 4:00 ng madaling araw, may bumubulong sa lupa. Minsan sigaw, minsan iyak, minsan tila tilaos na panalangin. Ngayong gabi, ako na ang magtatala. Hindi lang sa kamera, kundi sa alaala. Bitbit ko ang gear ko, infrared camera, EMF reader, digital recorder, at isang maliit na notebook na palagi kong dala sa mga ganitong biyahe. Hindi para magsulat ng script, kundi para itala ang mga hindi kayang i-record ng teknolohiya. Lumabas ako ng sasakyan. Maputik ang lupa kahit walang ulan. Mabigat ang hangin. May amoy ng pinagsamang dugo at gasolina, o baka alaala lang ng dugo at gasolina na sumiksik na sa hangin ng lugar na to. Narating ko ang isang clearing sa gitna ng mga puno. Dito raw natagpuan ang ilang katawan, sabi ng mga lokal. Ngunit ngayon, isang patag na damuhan lang ito. Walang palatandaan ng karahasan, maliban sa pakiramdam. Nag-set up ako ng kamera sa gitna. Sinindihan ko ang maliit kong ilaw sa harap. Wala pa ring ingay, maliban sa huni ng isang uwak sa malayo. 3:30 ng umaga, 3 minuto na lang. 3:59 ng umaga, nagsimula akong mag-record ng sarili. Ako si Mateo Reyes. Nandito ako ngayon sa Sitio Masalay, sa eksaktong lugar kung saan natagpuan ang karamihan ng mga biktima ng masaker 15 taon na ang nakaraan. Ayon sa mga residente, tuwing 4:00 ng madaling araw, may naririnig silang mga tinig sa lupa. Ngayong gabi, sisimulan ko ang aking investigasyon. Bigla kong naramdaman ang malamig na dampi ng hangin sa batok ko. At kasabay nito, ang pagtigil ng lahat ng tunog. Walang huni ng ibon, walang kulisap, walang kaluskos. Pagtingin ko sa relo 4:00 ng umaga, doon ko narinig ang unang tinig. Mahina, parang hangin lang na humahaplos, pero malinaw ang mga salita. "Saan ang kamera mo, kuya?" Lumingon ako, walang tao. Pero nang bumalik ang tingin ko sa camera, tumigil ito sa pag-record. Kumurap-kurap ang ilaw. Nilapitan ko agad at sinubukang ayusin. Habang nagkakalikot ako, may isa pang boses, mas matinis. "Babae, kuhanan mo kami, huwag mo kaming kalimutan." Ang malamig na hangin biglang naging parang presensya. May laman, may hugis. Hindi ko man makita, alam kong may nakatayo sa likod ko. Hinugot ko ang voice recorder at inion.
Mabilis ang tibok ng puso ko, pero hindi ako umatras. Hindi ako tinakot ng presensya. Parang humihiling lang sila ng makikinig. "Sino kayo?" tanong ko sa hangin. Tahimik. Hanggang may marinig akong sabay-sabay na yabag. Marami. Hindi isa, hindi lima, marami. Tumayo akong tuwid. Nakafocus ang pandinig ko. Yabag ng mga paa sa putik. Mabigat. Parang mga sundalong nagmamartsa. Ngunit paglingon ko, wala ni anino. Walang sino man. May dala kaming kwento. Kaya mo ba? Ang tanong ay dumaan sa hangin. Parang musika sa radyo na dumaan sa alon ng gabi. Hindi ko alam kung pinipilit akong takutin o pinaparamdam lang nila ang bigat ng dinadala nila. Lumuhod ako sa lupa. Hinawakan ko ito. Malamig, basa, pero hindi ulan ang dahilan. May dumaloy na sensasyon mula sa palad ko pataas sa braso ko. Parang kuryenteng nagdadala ng alaala. At sa isang iglap, parang may eksena akong napanood sa isipan ko. Isang babae, may hawak na kamera, tumatakbo. Isang lalaki, nakaposas, humihiyaw ng huwag. At isang hukay na unti-unting tinatabunan ng putik habang may mga kamay na pilit umaahon. Nabitawan ko ang lupa. Tumigil ang bisyon. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa langit. Madilim pa rin, ngunit may kaunting liwanag sa silangan. Hudyat ng papasikat na araw, pero hindi pa tapos ang 4:00. Sa likod ko, tumunog ang EMF reader. Pula, full spike, may presensya. Pagharap ko, wala akong nakita. Ngunit sa kamera na naka-standby, may isang figura. Nakaitim, nakatayo. Hindi gumagalaw. Kinuha ko agad ang kamera. Nang tingnan ko ang footage sa screen, wala na ang figura. Pero hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga, nagsimula na ang kwento. Hindi ako natatakot. Hindi ito multo lang. Ito'y alaala. At ako ang tagapagdala. Ikalawang kabanata. Hindi lahat ng multo ay isa. Akala ko iisang kaluluwa lang. Iisang tinig. Iisang kwento. Pero ngayong 4:00 ng madaling araw dito sa Sitio Masalay, nagsisimula na akong makakita ng mas malalim, mas masalimuot, at mas masakit. Hindi ko alam, ang buong convoy pala, nandito pa rin. Hindi ko maipaliwanag ang bigat sa hangin habang pinapanood kong gumagalaw mag-isa ang EMF reader sa lupa. Wala akong hawak, wala ring ibang bagay sa paligid. Pula ang ilaw, matindi ang presensya. May mga yabag, paulit-ulit, minsan palayo, minsan palapit. Pero kapag lumingon ako, wala. Binuksan kong muli ang voice recorder ko. Kung nandito kayo, pakisabi ang pangalan nyo. Tahimik. Pero mula sa recorder, nang i-replay ko, Diana, Joy, Ramil, Romel, Nino, Rayster, Angel. Mga pangalan, parang binubuo sa loob ng hangin. Isa-isang binibigkas. At habang naririnig ko sila, bumabalik sa akin ang imahe ng convoy. Yung mga sasakyan, yung mga mamamahayag, yung mismong araw ng massacre. Hindi ko yon nasaksihan noon, pero parang ipinaparamdam nila sa akin ngayon. May bigla ang lamig na dumampi sa batok ko. Pagharap ko, may figurang lumitaw. Babae, naka-blazer, may hawak na recorder, nakatayo lang sa gilid ng damuhan. Duguan ang balikat, gulo ang buhok, ngunit matatag ang tingin niya sa akin. Diretso. Parang sinasabi niyang, kunin mo ang kwento ko. Bago ko pa man maitaas ang kamera ko, naglaho siya. Ngunit hindi siya tuluyang nawala. Sa peripheral vision ko, parang andun pa rin siya, nakamasid, nag-aabang. Tumunog ang cellphone ko, wala namang signal. Isang notification, bagong pagre-record na available.
Hindi ko alam kung paanong nakuha ng cellphone ko ang file. Nang i-play ko ito, tinig ng babae ang maririnig. Ako si Joy, mamamahayag. Isa ako sa mga pinaslang. Pero hindi kami tahimik. Hindi kami multo lang. Kami protesta mula sa kabilang buhay. Napalunok ako. Hindi ito tipikal na kababalaghan. Hindi ito multong nawawala dahil hindi natuloy ang kasal o espiritong naghihiganti. Ito ay sama-samang boses, sama-samang sakit, sama-samang sigaw. Lumipat ako ng pwesto sa gilid ng clearing kung saan may matandang punong akasya. Sabi ng lokal na nakausap ko sa isang lumang vlog, dito raw narinig ang iyakan gabi-gabi. Wala raw palya. 4:00. Habang papalapit ako sa puno, may sumalubong na malamig na hangin. May kasamang amoy ng sunog na papel. At sa lupa sa paanan ng puno, may isang maliit na bagay. Lumuhod ako. Isang laruan, stuffed toy, marumi, kupas, ngunit buo. Laruan ng bata, parang iniwan lang kahapon. Mula sa likod ng puno may boses. Naiwan po siya. Karga ko siya nang barilin kami. Napatingin ako sa paligid. Walang bata. Pero sa hangin, may tila yapos ng isang ina. Tinig ng pighati. Tinig ng pagkawala. Isinulat ko agad sa notebook ko. Babaeng may sanggol. Bitbit ang anak habang binaril. Hindi pa rin lumalayo. Hindi ko na mapigil ang pag-iyak ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat. Ang lalim ng iniwan ng lugar na ito. Ang ingay ng katahimikan. Pabalik ako sa gitna ng clearing nang bigla akong napalingon. Mula sa dilim ng kakahuyan, may tumatakbo. Lalaki, naka-camouflage pants, may helmet, pero wala siyang mukha. Literal, walang mukha. Hindi mata, hindi ilong, hindi bibig. Wala. Pero kahit wala siyang mukha, alam kong galit siya. Parang sumisigaw siya sa loob, pero walang tunog ang lumalabas. Tumigil siya sa tapat ko. Tinuturo niya ang direksyon ng kalsada. Sa direksyong iyon, doon dumaan ang convoy noong araw ng masaker. At sa di kalayuan, may isa pang anino. Parang sundalo rin, pero puto lang kamay. Tumatakbo sa likod ng van na wala naman sa lugar. Tinitigan ko sila hanggang unti-unti silang naglaho sa manipis na usok ng madaling araw. Huminga ako ng malalim. Nakaupo ako sa lupa kasama ang mga hindi na kailanman nakauwi. Napaisip ako, paano kung hindi lang sila nagpapakita sa akin dahil gusto nilang maalala? Paano kung gusto nilang tapusin ko ang sinimulan nila? Kinuha ko ang camera at nagsimula akong magsalita. Kung kaya niyong magsalita, kung kaya niyong magpakita, kaya ko ring makinig. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naisasalaysay ang kwento niyo. Mula sa gilid, narinig ko ang mga yabag muli. Pero ngayon, hindi na ako natakot. 1, 2, 5, 10. Parang bumubuo ng linya. Convoy. May mga figura ng lalaki at babae. May hawak na mikropono, camera, tripod. May suot na ID. May dalang papel. May ilang mukhang may benda sa ulo. Lahat sila naglalakad. Tahimik. Mabigat ang hakbang. At sa gitna nila, si Joy. Hawak ang camera, diretso ang tingin sa akin. Hindi sila nawawala, hindi sila napapahinga. Paulit-ulit nilang inuulit ang huling araw nila. At ngayon, isa ako sa mga nakasaksi. Tumunog muli ang recorder. Sundan mo kami, may isa pang kwento, hindi pa ito tapos. Tumayo ako, tinabi ko ang gamit. At sinimulan kong sundan ang anino ng convoy sa kahabaan ng masikip na daan ng sityo. Hindi na ako nagdududa. Hindi lang ito multo. Ito'y paggunita. 3 kabanata. Ang backhoe sa alon ng hangin. May ugong, parang makina. Pero, saan galing? 4:30 na ng madaling araw. Ang paligid nananatiling tahimik. Nakakapangilabot na tahimik.
Wala akong nakikitang gumagalaw, pero ang ugong ng makina ay palakas ng palakas. Tulad ng tunog ng backhoe. Paulit-ulit, parang sumusundot sa mismong alaala ng lupa. Pumikit ako, hinintay ko kung saan ako dadalhin ng tunog. Ganon kasi ako minsan maghanap ng presensya. Hindi sa mata, kundi sa pandinig at pakiramdam. At doon ko siya naramdaman, sa hilagang bahagi ng clearing, kung saan, ayon sa mapa ng investigasyon noong dalsyam, natagpuan ang hukay. Lumakad ako, mabagal, bawat yapak ay parang may kalansing, parang may buto sa ilalim ng lupa. Nang narating ko ang dulo ng clearing, napatigil ako. May kakaibang anino sa lupa. Parang hukay. Hindi siya malalim. Hindi rin siya malinaw. Pero, nandoon. At parang gumagalaw. Kumuha ako ng handheld thermal camera at tinutok sa lupa. Ang paligid ay malamig, pero ang mismong hugis ng hukay, mainit, pulse-like, parang may pintig, parang may buhay. Ang lupa, tila humihinga, o naglalaman ng alaala. Nang ilapat ko ang kamay ko sa lupa, may dumaloy na init sa palad ko. At kasabay noon, ang ugong ng makina ay lumakas. Hindi ko na kailangan ng headphone, nanggagaling ito sa mismong lupa. Backhoe. Gumagalaw, humuhukay. Isinara ko ang mga mata ko at dahan-dahang lumuhod. Mula sa loob ng alaala ng lupa, isang eksena ang nabuo sa isip ko. Hindi panaginip, kundi parang rekonstruksyon ng isang masamang alaala. Isang araw na tirik ang araw, alikabok sa hangin. Isang grupo ng kalalakihan, may baril, may bigote, may sigarilyo sa bibig. Tawa sila ng tawa habang nakasampa ang mga katawan sa isang truck. Sa tabi, may umiiyak na babae, tinatakpan ang kanyang ID. May bata, nakasilip mula sa ilalim ng truck. At isang backhoe na nakatigil sa di kalayuan, tila naghihintay ng utos. At ang utos ay ibinulong ng hangin. Tabunan na. Nagising ako mula sa alaala. Nangigigil ang kamay ko. Basang-basa ng pawis kahit malamig ang paligid. Muli kong tiningnan ang lupa. At doon ko napansin ang aninong hukay. Unti-unting bumubuka. Napaatras ako. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba ito o talagang totoo. Pero hindi ko makakalimutan ang amoy na sumalubong sa akin. Amoy ng pinagsamang kalawang, dugo, at gasolina. Hindi ito simboliko. Literal. Parang nagbalik ang mismong sandaling iyon. Kinuha ko ang kamera. Tinutok ko sa lupa. At nang silipin ko sa screen, may mga kamay. Hindi ko alam kung multo o memorya, na dahan-dahang umaahon mula sa lupa. Minsan, sinasabi ng mga kapwa ko investigator, ang lupa ay may alaala. Pero ngayon ko lang siya naranasan ng ganito kalinaw. Ang backhoe, bagamat wala sa harapan ko, ay naririnig at nararamdaman. Parang inaalala ng lupa kung paano sila tinabunan. Hindi ito simpleng haunting. Ito'y trauma ng kalikasan. Isang pag-iyak ng lupang hindi kailanman nakalimot. Anong kailangan nyo? Tanong ko sa lupa, sa hangin, sa anino ng mga multong gumagalaw sa paligid. Tahimik. Hanggang marinig ko ang kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, may lalaki. May hawak siyang tripod na may sirang kamera. Magulo ang buhok. Wasak ang kaliwang mata. Ngunit hindi siya agresibo. Tinititigan lang niya ako. Parang nag-aabang ng tugon. Isa ka ba sa kanila? Tanong ko. Tumango siya. At sa di inaasahan, naglakad siya patungo sa gitna ng hukay. At biglang nawala. Pero ang mga yabag niya, nanatili. Parang iniwan niya ang bigat ng paglalakad sa mismong espasyo. Kinuha ko ang notebook. Sinulat ko. Ang lupa ay hindi lang lugar. Isa itong testigo, isa itong saksi, isa itong puntod na patuloy na humihinga.
Habang nagsusulat ako, may naramdaman akong biglang pagkilos sa ilalim ng lupa. Nakaangat ang isang bahagi, parang may umbok. Dahan-dahan kong nilapitan. Hindi ko man dapat gawin, pero pinakiramdaman ko gamit ang kamay ko. At doon ko naramdaman ang isang bagay. Metal, nakabaon, malamig at may ukit. Naghukay ako gamit ang maliit kong pala. Hindi malalim, mga 3 pulgada lang. At sa wakas hinugot ko ang bagay. Isang piraso ng plate number. Putol, kalawangin. Ngunit may numerong bahagyang nababasa. 45 piso L. Hawak ko pa lang ito, may dumapong malamig na hangin sa batok ko. At mula sa lupa, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Malinaw, galit, puno ng lungkot. Yan ang unang van. Muntik ko nang mabitawan ang metal plate. Diyan kami pinasok, diyan kami isinakay, at doon nagsimula ang aming katahimikan. Hindi ko alam kung sino ang nagsalita. Lalaki, malalim ang boses. At ramdam ko ang hirap sa bawat pantig. Kinuha ko ang kamera at tinutok sa paligid. At doon ko nakita ang isang tanawin na hindi ko makakalimutan. 3 van. Tumitigil sa gitna ng clearing. Isa-isa, bumababa ang mga figura. Hindi malinaw, parang usok na may hugis. May ilang may hawak na kamera. May isa, naka-wheelchair. May dalang tripod. Parang replay. Parang paulit-ulit nilang tinatahak ang huling araw nila. Umiiyak na ako habang pinapanood ko sila. Hindi dahil sa takot. Hindi na. Sanay na ako sa multo. Pero ngayon, ang bigat ay hindi galing sa takot, kundi sa pagkaintindi. Na ang kaluluwa ng Sitio Masalay ay hindi lang nabuo dahil sa dugo, kundi dahil sa pagkalimot. At ngayon, binubuksan na nila ang sarili nila. Isang multong convoy, isang hukay na hindi na mapuno, isang backhoe na patuloy na humuhukay sa alaala ng gabi. Ika-4 na kabanata, mga mukhang hindi ko nakuhanan, ang hirap hulihin ng isang bagay na ayaw magpakuha. Lalo na kung siya'y hindi basta-basta espiritu, kundi alaala. Paikot-ikot, nabubura, naglalabo, pero hindi nawawala. 2 araw na akong pabalik-balik sa clearing ng Sitio Masalay. Gabi-gabi, 4:00 ng madaling araw, naririnig ko pa rin ang yabag, yung ugong ng backhoe, yung tinig ng mga pangalan. Lahat iyon, paulit-ulit. Kaya ngayong gabi, may isa akong layunin. Makuhanan ko sila ng malinaw. Bit-bit ko full spectrum camera ko, infrared, DSLR na may long exposure. Kahit anong anggulo, kukunan ko. Kahit madilim, kahit hindi nakikita ng mata. Hindi na sapat na marinig ko sila. Kailangan makita. 3:30. Nag-setup ako ng 3 kamera sa 3 panig ng clearing. Isa sa harap ng puno ng akasya. Isa sa tabi ng hukay. Isa sa direksyon ng pinanggagalingan ng mga yabag. Pinagmasdan ko ang paligid. Walang hangin, walang kuliglig. Parang nag-aabang muli ang lupa. Pinindot ko ang record. Saka ako tumayo sa gitna. Kung naririto kayo ulit, papayag ba kayong makita namin kayo? Hindi para pagsamantalahan, kundi para maalala. Tahimik, walang sagot. Pero may pagbabago sa hangin. Parang may pagkapit, may kabig. 4:00 ng umaga. Biglang lumabo ang viewfinder ng kamera ko. Kumurap ang ilaw, nag-freeze ang screen. Pero hindi ko pinatay. Hinayaan ko lang siya mag-record. Hinayaan kong ang mismong sistema ang ma-expose sa presensya. At saka ko sila nakita. 1, 2, 3, 5. Mga anino. Tumatawid sa camera frame. Hindi lumulutang. Naglalakad. Parang may direksyon. May layunin. Sinilip ko ang DSLR na may long exposure.
At doon ako napahinto. Ang mga figura ay nandoon nga, ngunit ang mukha nila, wala. Blur. Distorted. Parang minaniobra ng hangin ng pixels. Sa isang frame, may babaeng nakatayo, naka-blazer, nakatalikod. Nang i-zoom ko, ang ulo niya ay pawang usok. Walang mata. Walang bibig. Pero ang postura niya, nagsisigaw, "Pakinggan mo ako." Kinuha ko ang thermal cam. Dito, may bahid ng init. Parang may presensya sa harapan ng kamera. Sa frame, parang isang ina na may buhat na sanggol. Niyayakap niya ito habang nakaluhod. Nang tiningnan ko sa normal na lens, wala. Pero nang i-play ko ang audio, may maririnig kang tinig na umiiyak. Pahina ng pahina. Huwag mong iwan ang kwento ko. Nang binalikan ko ang DSLR, may isa akong shot na nagpayanig ng loob ko. Sa isang kuha ng tripod cam na tumutok sa direksyon ng hukay, may isang blurry figure na lumalapit. Hindi siya malinaw. Parang may itim na usok sa mukha. Pero ang katawan ay mas nagkakalinaw habang lumalapit. Nang tingnan ko frame by frame, mas lalong lumalapit. At sa ika-18 frame, halos nasa harap na ng kamera. Pero sa frame na iyon, ang mukha niya ay pawang dugo. Walang detalye ng mata, ilong, bibig. Puro mantsa ng pula. Pula sa isang puting blur. Parang sinasabi ng larawan, nandito kami. Pero hindi nyo kami maalala. Pinilit kaming kalimutan. Hindi ko napansin, umiiyak na pala ako. Hindi dahil sa takot. Hindi na. Matagal nang lumampas ang takot sa mga gabing ito. Ito ay luha. Ng pagkakahiya. Na habang ako'y ligtas, habang milyon-milyong tao ang umusad ang buhay, sila ay napanatili sa araw ng kamatayan nila paulit-ulit. Walang dulo. Nilapitan ko ang isang camera na may automatic face recognition. Isa ito sa pinaka-high-tech kong gamit. Kaya nitong i-highlight kung may human face sa frame. Ngunit sa 400 shots ng video, walang ni isang na-detect na mukha. Ni isa. Kahit kita ang buhok, katawan, kamay, ang mukha, hindi na mahuli. Parang sinadya o baka tinanggal. Muli tumunog ang recorder ko. Pinakinggan ko. Mahinang boses. Babae. Tila pagod. Paos. Wala na kaming mukha, kasi pati pangalan, pinura, litrato, sinunog, memorya, pinilit limutin. Pero hindi kami nawala. Tumayo ako. Tumingala sa langit. Mababa pa rin ang ulap. Wala pa ring araw. Parang pinipigil pa rin ang liwanag ng isang gabi na ayaw matapos. Lumakad ako pabalik sa gitna, sa clearing. Doon, may isa na namang presensya. Hindi ko siya makita ng buo, pero naroon siya. Naroon ang bigat, ang lamig, ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit nag-iisa ka. Kumuha ako ng selfie gamit ang phone ko. Wala lang, para subukan. Pagtingin ko sa screen, sa likod ko may aninong nakatayo, nakatingin. Blurry, malabo, pero nakatitig. Napaupo ako sa lupa, napayuko. At doon, sa katahimikan, may narinig akong mga tinig na nagkakaisa. Hindi sabay-sabay, pero parang nagsasalitan. Parang mga panata. Paulit-ulit. Narito kami, narito kami, narito kami. Parang awit, parang panalangin, parang sigaw na sinadyang gawing bulong. Hindi ko kayang kunan ng malinaw ang kanilang mga mukha. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi sapat ang larawan. Ang mas mahalaga,
ay maalala sila ng totoo. Kinuha ko ang notebook ko. Sinimulan kong isulat isa-isa ang mga pangalan na naririnig ko sa hangin. Kahit ulap lang ang pinanggagalingan, kahit echo lang mula sa lupa. Joy, Reynaldo, Victor, Chito, Marife, Danilo, Santos, Rosel, Hannibal, Andres, Napoleon. At sa bawat pangalan, kasunod ang hindi ko mailarawang pakiramdam. Parang may init sa dibdib, lamig sa batok, at kabog sa puso. Parang binubuhay muli ang pagkatao nila sa mismong tinta ng aking ballpen. Ang mga muka, hindi ko man nakuhanan sa lente, pero sila'y unti-unting bumubuo ng anyo sa aking alaala. Ikalimang kabanata. Ang kapatid ng madugong papel. Akala ko tapos na ang gabing yon. Naisulat ko na ang mga pangalan. Naibulalas ko na ang bigat ng hindi ko makunang mga mukha. Pero pag-alis ko ng clearing, may pakiramdam akong hindi pa ito ang dulo, kundi simula ng sunod na hakbang. Kahit anong gawin ko, isa lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang figurang babae. Naka-blazer, may hawak na kamera. Blurred ang mukha, ngunit malinaw ang presensya. Siya ang una kong nakita sa unang gabi. At ngayon, pakiramdam ko'y gusto niyang magkwento. Bumalik ako kinabukasan, tanghaling tapat. Hindi madaling magtrabaho sa araw, mainit, at ang mga espiritu ay bihirang lumitaw kapag liwanag. Pero naniniwala ako ang alaala, hindi sumusunod sa oras. Dala ko ang UV light, recorder, at ang lumang mapa ng lugar kung saan sinabing nahulog ang ilang gamit ng mga biktima habang tinutulak palabas ng mga van. Isa sa mga kwento ng lokal. May isa raw mamamahayag na nawalan ng bag malapit sa puno ng kamatsile, hilagang silangan ng clearing. Sinubukan kong hanapin ito. Matapos 45 minutong paglalakad at pagsunod sa GPS coordinates, narating ko ang isang lumang puno. Halos wala ng dahon. Parang natuyong saksi sa masalimuot na kasaysayan. At doon ko siya nakita. Isang press ID. Nakapatong lang sa damuhan. Bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon. Hindi ko siya agad kinuha. Tinitigan ko muna. Ang plastic casing ay kupas na, halatang inabot ng panahon. Ngunit ang tinta sa papel ay buo pa. Malinaw ang pangalan, Joy Santos, mamamahayag Balitang Bayan. News issued, Oktubre 2009. May bahid ng kulay sa bandang gilid ng ID. Pula, hindi ko agad sinubukang tukuyin kung dugo ba o kalawang. Ang isa pang bagay na mas nagpayanig sa akin, gumalaw ito. Hindi malakas, hindi para bang itinaas sa ere, pero gumalaw. Paikot, para bang may hangin kahit walang ihip, para bang may gusto itong iparating. Lumapit ako, lumuhod. Joy? Mahinang bulong ko. Ikaw ba ito? Biglang umangat ang recorder ko sa jacket pocket ko. Nag-on siya mag-isa. Isang tinig ang nagsimulang magsalita, hindi ko alam kung live ba ito o playback, pero malinaw ang boses ng babae. Hindi kami dapat kasama. Nagtatrabaho lang kami. Nais lang naming sabihin ang totoo. Hinawakan ko ang ID, mainit. Para siyang buhay, para siyang daluyan. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Sa unang pagkakataon, may bagay na galing mismo sa nakaraan. Hindi alaala lang, hindi usok, hindi anino. Bagay na may presensya. Ihinanda ko ang table ko, sinet up ang camera, binuksan ang ilaw at inilagay sa harap ang press ID ni Joy. Habang umaandar ang camera, umupo ako sa harap nito at nagsimula ng personal na entry. Ito ang press ID ni Joy Santos. Natagpuan ko ito sa Sitio Masalay, malapit sa puno ng kamatsile. Ayon sa lokal, siya ay isa sa mga pinakahuling mamamahayag na sumigaw bago sila tinabunan ng lupa.
Ngayon, sa presensyang ito, pakiramdam ko'y gusto niyang magsalita. Wala pang 1 minuto matapos kong sabihin. Yon, kumalaw ulit ang ID paunti-unti. Parang umikot ng kaunti. Tapos, may amoy na sumingaw hindi mabaho, kundi isang matandang pabango na parang mula sa bulsa ng isang profesional na babae. Tiningnan ko ang camera. Patuloy ang recording. Nilapitan ko ang ID. At sa sulok ng papel, may bagong mantsang lumitaw. Hindi ko alam kung kanina pa iyon o ngayon lang. Sa ilalim ng ilaw, malinaw. Hugis daliri. Biglang namatay ang ilaw. Kumurap ang screen. Ang laptop ko nag-reboot. Ngunit ang recorder, patuloy sa pagtakbo. At mula rito, lumabas ang tinig ni Joy. Malinaw na malinaw. Mas malinaw kaysa anumang narinig ko mula sa kanila noon. Ang mga litrato namin, sinunog. Ang mga pangalan, binura. Pero may isa pa kaming hawak na totoo ang aming mga gamit. Sapatos, ID, singsing. Lahat ito'y bahagi ng amin. Kunin mo sila, isulat mo ang kwento. Huwag mo kaming gawing alingaw-ngaw lang ng 4:00. Kami ay mga boses na nagsalita kahit may baril sa harap. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Lumuluha ako habang nakatitig sa ID sa mesa basang-basa na ang sulok nito hindi ng tubig kundi parang pawis ng panahon. Kinabukasan, muling bumalik ako sa lugar. Sinundan ko ang GPS track mula sa ID spot. Sa may 200 metro mula roon, may isa pa akong natagpo ang gamit 1 pares ng sapatos. Halos nalibing na sa putik. Sa gilid nito may pangalan. Hindi ko pa tinutukoy kung kanino, pero ang bigat ng pakiramdam ay kapareho ng sa ID. Parang may dalang kwento. Sa gabi, habang binabalikan ko ang footage, napansin ko ang isang kakaibang detalye. Habang kinukuhanan ko ang ID sa mesa, may refleksyon sa salamin sa likod ko, isang babaeng nakatayo. Nakatingin lang. Hindi ko nakita habang nagre-record. Wala akong naramdaman. Pero malinaw sa screen. Naka-blazer. Pareho sa figura ni Joy. At nang lumaon, ang reflection ay unti-unting lumapit sa ID at nawala. Inilagay ko ang press ID sa loob ng isang lumang kahon. At habang sinasarado ko ito, sinulat ko sa notebook. Joy Santos, mamamahayag, hindi nakalimutan, nais magsalita. Hindi na siya multo para sa akin. Hindi rin siya takot. Isa siyang babaeng pinutol ang kwento sa gitna ng laban. Pero ngayon, kahit mula sa kabilang buhay, nais pa ring ituloy ang sinimulan. Ika-6 na kabanata, Kalansing sa bungo. May mga tunog na hindi gawa ng hangin. May mga tunog na hindi gawa ng hayop o tao. May mga tunog na galing mismo sa ilalim ng lupa at kapag narinig mo sila, hindi ka na makakalimot. Ngayong gabi, narinig ko ang isa sa mga tunog na iyon. At hindi ko alam kung buto ba talaga o alaala ng buto pero isa lang ang tiyak. Kalansing ng bungo. 2 araw matapos kong matagpuan ang press ID ni Joy, bumalik ako sa sitio Masalay. Ngunit ngayon, mas malalim ang direksyon ko. Hindi na ako naglalakad sa paligid ng clearing. Hindi na lang ako umaasa sa multo o pagpapakita. Ngayon, hinahanap ko na sila. Ayon sa isang matandang magsasaka na nakausap ko sa boundary ng sitio, may parte raw ng bukirin sa Timog Kanluran, kung saan tuwing madaling araw, tila nagbubukas ang lupa. Wala raw hayop na lalapit doon. At minsan, kapag dinapaan mo ang lupa, maririnig mo ang tunog ng buto. Hindi ako agad naniwala hanggang hindi ko maranasan. 3:30 ng madaling araw, tumigil ako sa gilid ng isang bukirin. Tahimik, walang mga ilaw, walang tanim, lupa lang tuyo, parang ordinaryo. Pero paglapit ko, may kakaibang presensya. Ang uri ng katahimikan na hindi mo maipaliwanag. Parang kung mag-ingay ka, may magagalit. Lumuhod ako,
Inilapat ko ang palad ko sa lupa. Sa una, wala. Tapos, tok, tok, tok. Parang may maliliit na bagay na tumatama sa isa't isa. Mabagal, sunod-sunod, minsan sabay, minsan parang may ritmo. Hindi ito tunog ng ugat. Hindi ito tunog ng kumagapang na insekto. Ito'y tunog ng kalansay. Hinugot ko ang digital recorder. Kung sino man kayo, naririto ako para makinig. Wala akong dalang armas. Ang dala ko ay salita. Tumigil ang tunog. Tapos, isang boses ang narinig ko sa mismong tainga ko, hindi sa hangin, hindi sa speaker. Sa loob ng isip ko, huwag mong kalimutan ang aming mga pangalan. Kami ay hindi buto lang, kami ay katauhan. Lumuhod ako. Hindi ko na pinigilang dumampi ang mga kamay ko sa lupa, parang nilalambing ang isang matandang sugat. Anong pangalan nyo? Tanong ko. Tahimik ulit. Ngunit sa loob ng ilang segundo, may naramdaman akong bahagyang paggalaw sa ilalim ng palad ko. Hindi lupa ang gumalaw, kundi parang may bagay sa ilalim na umikot. Naglabas ako ng maliit na pala. Hindi ko layuning manggalugad, pero gusto ko lang silipin kung may bagay na iniiwan. Mga 2 pulgada pa lang ang nahukay ko. May tumama agad sa dulo ng pala ko. Matigas. Malutong. Kinapa ko gamit ang glove. Hinukay ng mas maingat. Tapos, unti-unti kong hinugot. Buto. Mukhang bahagi ng bungo. Maliit. Parang fragment lang, pero may hugis. Parang bahagi ng panga. Nang mahawakan ko ito ng buo, biglang umihip ang hangin. Kasabay nito, tumunog ang recorder ng walang pindot. Isulat mo kami. Isa-isa. Bilangin mo kami. Baka may kulang. Napaupo ako sa tabi ng hukay. Doon, naglabas ako ng notebook. Binuklat ko ang pahina kung saan sinimulan ko na ang talaan ng mga pangalan. Isa-isa ko silang binasa. At habang binabasa ko, may kalansing sa paligid. Parang sa bawat pangalan, may kasabay na galaw sa ilalim ng lupa. Minsan may tunog ng mahihinang tapik. Minsan may bahagyang pag-uga ng lupa. Tapos, may isang pahina sa notebook ko na kusang tumiklop. Sa pahinang iyon, hindi ko pa naisusulat ang kahit ano. Puting papel lang. Ngunit sa ilalim ng ilaw, may unti-unting lumitaw na marka. Parang pawis o tinta na pinilit itago. At habang tumatagal, unti-unti itong bumubuo ng letra. Romulo Salangsang. Hindi ko kilala ang pangalang iyon. Wala siya sa initial listahan ko. Pagbalik ko sa van, agad kong binuksan ang laptop at sinimula ng research. Romulo Salangsang. Isa siya sa local driver ng isa sa mga van noong araw ng massacre. Walang press ID. Walang video footage. Walang nakuhang larawan. Ang pangalan niya halos hindi nabanggit sa mga artikulo. Isang anino sa likod ng massacre. Ngunit ngayon, siya ang una kong narinig na nagsalita mula sa ilalim. At sa kung paanong paraan, siya rin ang unang kalansing ng bungo. Kinabukasan, bumalik ako. Dala ko ang kanyang pangalan. Binasa ko ito sa parehong lugar. Romulo Salangsang, sabi ko. Hindi ka na anino. Nandito ka na. May hangin na dumaan. Hindi malamig, pero mabigat. Sapat para kilabutan ako, pero hindi para umalis. Paglingon ko, may 3 ibong itim na sabay-sabay na lumipad mula sa puno sa di kalayuan. Walang multong figura ngayong gabi. Walang backhoe. Walang boses. Pero ang lupa, tahimik na. Parang saglit na lumuwag ang bigat. Bago umalis, may narinig akong huling kalansing at isang mahinang bulong. 2 pa ang kulang. Sundan mo. Ibinulsa ko ang maliit na piraso ng buto. Inilagay sa sealed container. Hindi para kolektahin. Hindi para ipagyabang.
kundi bilang pruweba na sila ay narito pa. At hindi sila boses lang. Sila ay katawan, pangalan at alaala. At habang pinipilit silang limutin ng mundo, ang lupa mismo ang ayaw pumikit. Ikapitong kabanata. Ang itim na van. Minsan, ang multo ay hindi nagpapakita bilang tao. Minsan, ito ay isang bagay, isang sasakyan, isang anyo ng sistemang pumatay, tumakip at tumahimik. Ngayong gabi, nakita ko na siya. Ang itim na van. Walang plaka, walang gulong, walang makina. Pero gumagalaw, tahimik, dahan-dahan. At sa bawat pagdaan nito, parang dinadala nito ang buong bigat ng huling araw ng mga pinaslang. 4:00 ng madaling araw, walang ulan pero basa ang lupa. Wala ring hangin pero may dumadaplis sa balat kong lamig. Hindi ko pa man nasisimula ng pag-setup ng kamera. May naramdaman na akong biglang pagbabago sa paligid. Tumahimik ang mga kuliglig, nawala ang tunog ng dahon. Walang alingaw-ngaw, walang alon ng hangin. Parang na-freeze ang oras. At doon ko siya unang nakita. Mula sa paakyat na daan sa silangan, isang sasakyan ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Itim na van. Walang ilaw, wala ring headlight. Ngunit kita ko pa rin siya hindi dahil may liwanag, kundi dahil parang tinutulak siya ng mismong alaala ng gabi. Hindi siya ordinaryong van, makinis ang pintura pero walang kintab. Ang bintana, itim na itim parang salamin ng kabaong. Sa likod, may bakas ng dumi at putik. Pero ang pinakakinilabutan ako ay ang ilalim. Wala itong gulong. Nakasayad sa lupa, pero hindi rin naglalakad. Lumulutang. Kinuha ko agad ang kamera. Tinutok ko ito sa kalsada. Tinripan kong i-zoom in. Ngunit kahit malinaw ang katawan ng sasakyan, hindi ito nagre-rehistro sa lens. Parang may manipis na fog filter na automatikong lumalabo sa frame. At saka ko sila nakita. Sa loob ng van, mga anino. Hindi figura, hindi kabuuan. Mga ulo. Balikat. Ilan ay may hawak na kamera, isa ay may mikropono. Isa may hawak na papel. May nakita rin akong babae, ang postura niya ay pamilyar. Si Joy. Nakatitig sa akin, pero hindi galit, hindi rin masaya. Parang naghihintay. Mula sa loob ng van, parang may nagsigawan. Hindi sa bunganga, hindi rin sa tenga, kundi sa alaala. Kuya, bumaba ka na. Kuya, ayoko pa. Huwag po, huwag po. Tapos, blag. Parang may pinto na isinara. Napakalakas. Pero sa labas, tahimik ang tunog. Sa loob ng isip ko, parang sumabog ang alaala. Mula sa kabilang direksyon, may isa pang figura ang lumitaw lalaki. Duguan ang dibdib, naglalakad na parang lasing. Tumatakbo siyang papalapit sa van. Umiiyak. At sa paglapit niya, sumisigaw. Pakiusap, huwag niyo kaming patayin. Pero walang pumansin sa kanya. Parang hindi siya bahagi ng multong replay. Parang siya ang naulila sa eksena. Tinakbo ko siya, tinangka kong lapitan. Ngunit pagdating ko sa tabi niya, naglaho siya. Naiwan lang ang sigaw. Naiwan ang linya na hanggang ngayon ay dumadagundong sa loob ng dibdib ko. Pakiusap, huwag niyo kaming patayin. Tumigil ang van sa gitna ng clearing. Hindi ito bumusina. Hindi rin bumukas ang pinto. Pero mula sa ilalim, may usok na umakyat. Maitim, mabagal. At sa usok na iyon, may bumubuo ng figura. Isa-isang lumalabas. Hindi sa literal na pagbukas ng pinto, kundi parang inaalala ng lupa ang mga bumaba. Una, si Joy, hawak ang kamera. Sumunod, lalaki may tripod. Isa pang babae, may press ID sa leeg. Nakadikit ang dugo sa balikat niya. Naghahanap ng makakapitang buhay. Tapos, 3 lalaking magkasunod. Nakatitig lang sa harap. Wala nang lakas.
Wala nang sigaw. Ilang sandali pa, may dumaan na pangalawang van. Parehong itim. Walang gulong. Walang ilaw. Ngunit sa loob, may iba't ibang anino. May sundalong may baril. May lalaki na nakaputing polo, may itim na bag sa balikat. May figura ng babaeng nagdarasal, hawak ang rosaryo. Sa pagitan ng dalawang van, may sumisilip na bata na kaluhod. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nandoon siya. Hindi siya mamamahayag. Hindi siya sundalo. Pero nang tumingin siya sa akin, umiiyak siya. At sa kanyang bibig, gumalaw ang mga salitang hindi ko narinig. Pero nabasa ko. Saan ang tatay ko? Lumapit ako sa clearing. Tinangka kong kuhanan ng larawan ng eksena gamit ang phone. Pagtingin ko sa screen, wala ni isang van. Wala rin ang mga figura. Pero sa reflection ng aking sariling mata sa screen, nakita ko pa rin sila. Parang may pelikulang tumatakbo sa likod ng aking sarili. Bigla akong kinilabutan. Hindi dahil sa takot, kundi sa kabig ng damdaming tila isinasama na nila ako. Muling lumapit ang unang van. Huminto sa harap ko. Nandito na siya sa mismong espasyo kung saan dati akong naglalagay ng kamera. Wala akong narinig, walang boses. Pero ang presensya ng tiyak na kamatayan ay nandoon. Mula sa gilid, narinig ko ang isang babaeng tinig hindi galing sa van, kundi sa mismong paligid. Bago nila kami pinutukan, pinababa muna kami. Sabi nila, picture lang, pero hindi larawan ang hinabol nila, kundi katahimikan. Tumingala ako. Ang buwan, kalahati lang ang muka. Parang sinasalamin ang nangyari rito. Dalawang katotohanan, kalahating alaala. Paglingon ko, wala na ang van. Walang marka ng gulong sa lupa. Walang usok. Walang ingay. Pero naiwan ang parang amoy ng goma, langis at dugo. Kasama ng isang tunog na matagal nang hindi ko naririnig. Isang pinto na unti-unting sinasara mula sa loob. At kasabay nito, isang tinig sa hangin. Bukas ulit 4:00, dadalaw ulit kami. Hindi ito pangkaraniwang haunting. Ito ay pag-uulit. Isang convoy ng multong hindi tinapos, kaya sila na mismo ang nagbabalik. 8 kabanata, ang dugo sa notebook. Hindi ko inaasahan na isang araw, ang pinakaordinaryong bagay, isang lumang notebook, ang magpapayanig sa akin ng higit pa sa kahit anong multo. Kasi itong notebook na ito hindi na kailangan ng kamay para magsulat. Sinusulatan siya ng mga multo. Makalipas ang 3 gabi mula sa huling pagkakita ko sa itim na van, pinili kong muling bumalik sa Sitio Masalay. Hindi lang para mag-obserba, kundi para maghanap. May pakiramdam akong may gusto pa silang ipakita at hindi ako nagkamali. 3:30 ng madaling araw. Madilim, ngunit sa kabila ng ulap ay may mapusyaw na liwanag ng buwan. Tumaan ako sa gilid ng clearing at habang tinatahak ang daan paakyat sa may kakahuyan, napatigil ako sa isang puno. Isa itong lumang acacia mas payat kaysa sa nauna. May mahabang galamay na tila niyayakap ang lupa. Sa gilid ng ugat nito, may isang bagay na hindi dapat naroon. Isang notebook. Itim ang takip. Balahibo ang lumukob sa katawan ko. Lumapit ako. Nang buhatin ko ito, agad ko napansin. Basa ang papel. Hindi ulan. Hindi tubig. Ang basang ito ay malagkit. May amoy ng kalawang at usok dugo. Ngunit sa kabila ng halatang pagkaluma ng papel, hindi siya natutunaw. Buo pa ang mga pahina. At sa bawat pahina may pangalan. Isang pangalan kada linya. Ibang tinta sa bawat pahina. May asul, may itim, may pulang, tila nagdudugo. Tiningnan ko ang unang 5 pahina. Naroon ang ilan sa mga pangalang nakalista ko na. Joy Santos Romulo Salangsang, Hannibal Cachuela Reynaldo Momay,
Marife Montaño. Ngunit sa ika-6 na pahina, may isang pangalan na isinusulat habang nakatitig ako. Hindi biro. Habang hawak ko ang notebook, may letra na unti-unting lumilitaw. Wala akong hawak na panulat. Wala akong ginagawa. Pero sa mismong harapan ko, sinusulat ang pangalang Danilo Bartolome. Parang may kamay ng alaala ang nagsusulat. At sa bawat buo ng letra, may kakaibang pakiramdam sa loob ko, para akong naiiyak na hindi ko alam kung bakit. Umatras ako ng bahagya. Inilapag ko ang notebook sa lupa. Humugot ng recorder. Kung sino man ang sumusulat nito, itutuloy ko. Bibilangin ko kayo, pero kailangan ko kayong gabayan. Mula sa kakahuyan, umihip ang malamig na hangin. At sa hangin na iyon, may bulong. Bilangin mo kami, baka may kulang. Tumingala ako sa puno. Ang mga sanga ay hindi gumagalaw, pero ang anino nito ay parang sumasayaw sa lupa. Parang sumasabay sa pagbilang. Binuklat kong muli ang notebook. Doon sa bandang dulo, may isang pahina na halos hindi na mabasa dahil sa dami ng tumagas na pula. Ngunit nang iangat ko sa ilalim ng ilaw ng headlamp, nakita ko ang sulat kamay na matulis at minamadali. Hindi kami 57 lang. Napapitlag ako. Ang opisyal na bilang ng mga pinaslang sa Ampatuan Massacre ay 57. Ngunit mula sa notebook na ito, mula sa mismong boses ng lupa, lumalabas ang salitang matagal nang sinusubukang itago. Hindi lang kami 57. Agad kong binilang ang mga pangalan sa notebook. Umabot ako sa 59. Tinitigan ko ang huling 2. Hindi ko pa naririnig kailanman ang mga pangalan nila. Hindi sa dyaryo, hindi sa documentary, hindi sa report. Pero naroon sila. Maayos ang pagkakasulat. Iisa ang sulat kamay. Amelia P. Datu Jorge S. Minang. Wala akong ideya kung sino sila. At doon nagsimulang tumindig ang balahibo ko. Kasi habang binibigkas ko ang mga pangalan nila ng pabulong, nagsimula akong makaramdam ng presensya. Ang lupa sa ilalim ng notebook ay bahagyang umuga. Para bang may naglakad sa ilalim. Tapos may narinig akong mahihinang yabag. Hindi pa multo kundi alaala pa lang. Parang eko ng hakbang. Mula sa kanluran, may aninong gumalaw. Hindi ko kita ng buo, pero ramdam ko. Nagpiyong ako, pinakiramdaman. May 2 figura na tila nakatayo sa gilid ko. Wala akong nakikita. Pero may bigat sa hangin. 2 magkaibang hininga. Isang babae, isang lalaki. At sabay nilang bumulong. Salamat! Binuklat kong muli ang notebook. At doon ko nakita ang pinakanakakakilabot. Sa huling pahina, may larawan. Hindi ako sigurado kung paano ito napunta roon. Parang sketch, guhit lapis, ngunit malinaw. Isang van. At sa loob, may figura ng mga tao, walang mukha. Ngunit may pangalan sa bawat upuan, nakasulat sa paligid ng sketch. Amelia 3 row left, Jorge, beside rear door. Parang iniisa-isa nila ang eksaktong posisyon nila bago sila pinaslang. Parang gusto nilang ipakita na hindi sila lang basta isa sa mga biktima. May lugar sila. May kwento sila. Itinabi ko ang notebook sa bag. Bawat galaw ko, parang may nakamasid. Paglingon ko, walang tao. Pero sa likod ng puno may isang anino. Nakatayo lang. Parang bantay. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Pero habang tumatalikod ako, may mahina akong narinig boses na gasgas. Putol-putol. Tuwing 4:00, sinusulat naming muli ang pangalan namin. Baka sakaling maalala kami. At ngayon hawak ko ang pruweba. Isang notebook. Hindi lang sulatan, kundi puntod. Hindi lang alaala, kundi aklat ng mga kaluluwa. At sa bawat pangalan, isang boses. Sa bawat pahina, isang panawagan. Huwag niyo kaming kalimutan. 9 na kabanata.
Pag-ulit ng alas 4. Tuwing alas 4 ng madaling araw, may mga tunog kang inaasahan na. Yung yabag, yung sigaw, yung huni ng backhoe, yung pinto ng van na sumasara kahit walang humahawak. Pero nitong mga huling gabi, may mas masahol akong napansin. Umiikot ang lahat. Hindi ito basta-bastang haunting. Hindi ito tipikal na pagpaparamdam ng multo. Ang nangyayari sa Sitio Masalay ay loop. Isang kaganapang paulit-ulit, siksik, buo, parang pelikula na ayaw matapos. Una kong napansin, 3 gabi na ang nakalipas. Tumating ako ng alas 3. Nag-set up ng camera. Ilang minuto bago mag-alas 4, bumubulong na ang hangin at ang mga figura ay lumilitaw na muli. Si Joy, si Romulo, ang mga mamamahayag. Ang sundalong walang mukha. Tapos may sigaw. "Kuya, ayoko pa, huwag po." Boom! Tunog ng baril. Wala pang 30 segundo, tahimik. At pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula ulit. Sa eksaktong parehong paraan. Akala ko glitch lang sa camera. Kaya kinabukasan, dinala ko ang mga files sa tech editor kong kaibigan sa Davao. Tiningnan niya ang raw footage. "Mateo," sabi niya, "parehong-pareho ang mga frame sa 4017. Pareho ang galaw ng mga anino. Pareho ang tinig. Parang nakalupang oras mo." Sabi ko, imposibleng mangyari yon. Pero nang ipinakita niya ang timestamp, nang ilabot ako. Sa loob ng 1 oras, 4 na beses na umulit ang parehong eksena. At sa huli, lumitaw ang isang figura na hindi ko pa nakita dati. Isang lalaki, may hawak na baril, nakasuot ng uniforme, at sa bibig niya sumisigaw siya ng, "Walang makakaligtas." Dito na nagsimulang pumasok sa panaginip ko ang lugar. Gabi-gabi, panaginip ko'y ako mismo ang nasa loob ng van. Ako ang nakaupo sa gitna. May hawak akong kamera. At sa paligid ko, umiiyak ang mga tao. Parang replay. Pero ngayon, ako na ang nasa loob. At sa panaginip, tuwing lalampas ang orasan sa alas 4, namamatay ako. Laging baril sa dibdib, laging tahimik, laging sigaw, laging ulan, laging putik. At pagmulat ko, nasa clearing ulit ako. Ulit! 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 Kaya ngayong gabi sinubukan kong salubungin ang loop. Tumating ako ng alas 2. Inayos ang lahat. Kinabisa ko ang eksena. Inalala ko ang pagkakasunod-sunod. Pagsapit ng alas 4, huminto ako sa gitna ng clearing. Nilapag ko ang notebook. Pinasa ko lahat ng pangalan. At habang binibigkas ko sila, nagsimula ang loop. Una, ang huni ng backhoe. Pangalawa, ang van. Pangatlo si Joy, nakatayo. Hawak ang kamera, umiiyak. Pang-4, ang babaeng may sanggol. Pang-5, ang lalaking sumisigaw. "Pakiusap, huwag niyo kaming patayin." Ngunit may bago ngayon. Sa halip na biglaang matapos ang eksena, nagsimula silang tumingin sa akin. Hindi na sila gumagalaw ayon sa eksaktong pattern. Isa-isang nagbago ang direksyon ng tingin nila, papunta sa akin. Parang alam nilang alam ko na ang nangyayari. Parang alam nilang alam ko na rin kung paano ito umiikot. At sa huli nagsalita si Joy. Hindi bulong, hindi sa recorder, hindi sa hangin. Sa mismong harapan ko. "Mateo, kasama ka na." Parang binagsakan ako ng yelo. Ano ang ibig niyang sabihin? Ako ba'y bahagi na ng loop? Hindi ako biktima. Hindi ako saksi noong 2009. Ako'y dokumentarista lang. Nakikiusyoso. Nakikidama. Pero ngayong gabi, hindi ako makalabas. Nang tinangka kong bumalik sa van ko, wala na ito. Nang sinubukan kong buksan ang ilaw sa flashlight, patay. Wala akong makapa. Wala akong makita. Wala akong marinig kundi oras. Tik-tak, tik-tak.
hanggang sa marinig ko ang isang malakas na putok. Boom! At sa harapan ko, bumagsak ang figura ng mamamahayag na lalaki. Pumutok ang dibdib. Tumalsik ang notebook na hawak niya ang notebook na nahanap ko. Ang pahina nito lumipad, isa, at ang bawat pahina blanco ulit. Tumingin ako sa relo ko. 4:00 ng umaga. Tumigil ang mundo. Sa isang iglap, lahat ay naglaho. Walang van, walang multo, walang hangin, walang presensya. Ako na lang ang natira sa gitna ng clearing. Ang notebook ay nasa paanan ko, pero lahat ng pangalan ay nawala. Wala na si Joy, wala na si Romulo, wala na ang mga anino. Parang binura ang lahat. At habang pinupulot ko ang notebook, may boses na umalingaw-ngaw. Ikaw na ang magtuloy. Isulat mo kami. Araw-araw. 4:00. Huwag mong hayaang mamatay kami sa katahimikan. Ngayon alam ko na. Ang 4:00 ay hindi lang haunted hour. Ito'y ritual. Isang oras kung kailan binubuksan ng lupa ang sugat. Isang oras kung kailan sinusubukang alalahanin ang limot. Kung kailan ang mga patay ay sinusubukang ipaalala na buhay pa ang kanilang alaala kung may makikinig. At kung wala, ulit. At ako na ngayon ang may hawak ng kwento. Ako na ang kailangang magsulat. Dahil kung hindi, ako rin ay makakulong sa 4:00. 10 kabanata. Ang sundalong walang mukha, may ilang presensya na hindi kailanman nagsasalita. Hindi sila nananakot. Hindi rin sila humihingi ng tulong. Tumatayo lang sila. Tahimik. Parang bantay. Pero kahit walang boses, ramdam mong malakas sila. Ramdam mong sila ang huling tagapagsalita ng isang mas malalim na katotohanan. Ang multong nakita ko sa huling bahagi ng convoy, ang sundalong walang mukha, ay isa sa kanila. At ngayong gabi, ako ang nilapitan niya. Mula noong naranasan ko ang time loop sa 4:00, hindi na ako muling umalis sa sitio Masalay. Dito na ako natulog sa van. Dito na ako kumain kung kailan lang kaya. Dito ko na rin ginugol ang bawat umaga, sinusubukang intindihin kung paano pa nila gustong maisulat ang kwento nila. Ngunit hindi pa ako lumalapit sa dulo ng convoy. Lagi ko kasing napapansin, habang paulit-ulit na umuulit ang mga pangyayari tuwing madaling araw mula sa pagdating ng van, paglapit ng mga multo, pagsigaw ng mga tinig, laging may isa sa hulihan. Tahimik. Hindi sumusunod sa koreografiya. Hindi kumikilos. Isang sundalo. Matikas ang tindig, nakakamuflage. Punit ang uniforme sa bandang balikat. At sa leeg niya, walang ulo. Sa una, akala ko delusyon lang. Parang imahe ng galit, ng trauma. Isa lang siya sa mga guni-guni. Pero hindi. Kasi sa bawat ulit ng loop, nandun siya. At laging nakaharap sa iisang direksyon, sa Hilaga, sa direksyon ng Ampatuan Mansion. Ngayon, 4:00 ng madaling araw, naghihintay ako sa gilid ng clearing, camera sa kamay, notebook sa bulsa, recorder sa leeg. Umugong muli ang hangin, pumatak ang mga yabag. Muling dumaan ang van. Muling bumaba ang mga kaluluwa. At muli, siya ang huli. Ang sundalo. Lumabas mula sa ulap ng alikabok. Mabagal ang lakad. Hindi balisa. Hindi agresibo. Tumatayo lang siya. At ngayon, tumigil siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong titigan ang nararapat sa isang kaluluwang walang mukha. Wala siyang ulo. Wala siyang mata, ilong, o bibig. Pero ramdam ko,
Nakatingin siya. May hangin na dumaan mula sa likod niya, malamig na parang bulong. Tumingin ako sa direksyon na itinuturo niya. Wala roon ang van. Wala roon ang mga mamamahayag. Ang naroon ay burol baku-bakong lupa na may ilang luma at baradong landas. At sa dulo, isang matandang signpost, halos hindi na mabasa. Nilapitan ko. May sulat sa kahoy na haligi, propriedad privado, Ampatuan family. Hindi ko alam kung totoo pa ang bisa ng babalang yon. Walang bakod, walang bantay. Pero ramdam ko bantay siya. Paglingon ko, naroon pa rin ang sundalo. Nakatingin, tumuturo. Parang sinasabi niya, doon ka tumingin, huwag dito, huwag sa eksena, sa likod nito, sa ugat nito. Naglakad ako paakyat, mabato, matinik. Bawat hakbang ay parang tinutulak ako ng malamig na hangin, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa lakas ng kanyang panawagan. Sa gitna ng burol, may maliit na kubol na tinakpan ng trapal. Luma na. Sa gilid nito may isa pang sign na halos natatakpan na ng lumot. HQ Ops 2,000 siyam. Walang pinto, walang ilaw. Ngunit sa sahig nito may isang bakas ng dugo. Matagal na. Naging itim na. Halos naging bahagi na ng sahig. Pero sa ilaw ng buwan, umilaw siya parang mantsa na ayaw maalis. Sinindihan ko ang headlamp ko. Tiningnan ang paligid. Sa likod ng isang kahon, may lumang military bag. Binuksan ko ito. Amoy amag at luma. Pero sa loob, may isang item na buo pa. Combat helmet. At sa loob nito, may sulat na isiniksik isang sulat kamay, punit sa gilid. Pinasa ko. Kung mamatay man ako rito, huwag niyong sabihing wala akong ginawa. Hindi ako pumayag. Hindi ako tumutok. Hindi ako tumulong. Pero hindi rin ako tumakas. Nakatayo lang ako. Dahil wala akong lakas. Pero nakita ko ang lahat. Walang pirma. Pero sa gilid ng papel, may pangalan sa sulat kamay. PFC Nestor D. Samonte. Paglabas ko ng kubol, naroon pa rin siya. Ang sundalong walang mukha. At sa isip ko, parang narinig ko na ang pangalan na iyon dati. Nag-search ako agad sa archive ng massacre case. Lumang dokumento. Walang opisyal na listahan ng security personnel na namatay. Pero may isang line item. Missing, isang escort, believed to be PFC Samonte. Last seen with the convoy. Walang katawan. Walang ulat ng pagkamatay. Walang panagot. Parang nawala na lang. At ngayon, heto siya. Hindi tumatakbo. Hindi sumisigaw. Nakatayo lang. At habang tinititigan ko siya ang kanyang kawalan ng mukha, ng pagkatao, naisip ko, baka ito ang parusa sa kanya. Hindi siya pinaslang. Hindi rin siya lumaban. Naging saklolo na walang ginawa. Hindi multo ng pumatay. Hindi rin biktima. Isa siyang saksi na hindi nagsalita. Ngunit kahit ganon, narito siya. Hindi upang takutin ako, kundi upang itulak ako sa tamang direksyon. Gawin ang hindi niya nagawa, ang magsalita. Pagsapit ng alas 4:15 ng umaga, lumingon siyang muli sa akin. Kahit wala siyang ulo, parang alam kong tumingin siya. Tapos, unti-unti siyang lumakad palayo. Dahan-dahan, papunta sa kakahuyan. At habang naglalakad siya, may huling tunog akong narinig, hindi mula sa kanya, kundi mula sa mismong daan. Bantayan mo kami, Mateo. Huwag mong tahimikang muli ang nakita mo. Ang sundalong walang mukha. Ngayon ay may pangalan na. Ngayon ay may kuwento na. At bagamat hindi niya napanindigan ang katotohanan noon, sa pamamagitan ko isa siyang patotoo ngayon. 11 kabanata. Hindi hustisya, kundi alaala. Akala ko, gusto nilang maghiganti. Akala ko, gusto nilang iparinig sa mundo ang sigaw ng galit.
Pero ngayong gabi, sa harap ng mga pangalan, larawan, tunog at presensya, nauunawaan ko na. Hindi nila kailangan ng hustisya mula sa korte. Ang gusto nila, maalala sila ng totoo. Katatapos ko lang ilibing ang helmet ni PFC Nestor Samonte sa gilid ng punong akasya kung saan ko unang narinig ang kalansing ng bungo. Hindi ko ito ginawa para sa kanya. Ginawa ko ito para sa lupa. Para maramdaman nitong kahit papaano may natapos. May isa sa mga biktima kahit hindi formal ang naibalik. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 4:00, walang sigaw. Tahimik. Pero hindi malamig. Kakaibang uri ng katahimikan, parang pasasalamat. Naisip kong bumalik sa van upang ayusin ang mga footage. Gusto ko nang magsimulang buuin ang dokumentaryo. Ilang linggo na rin ako rito. Hindi ko na rin maalala kung anong araw na. Sa loob ng van, binalikan ko ang notebook na ibinigay sa akin ng mga multo. Muli kong binasa ang mga pangalan. At ngayon, hindi na sila mga aninong gumagala. May hugis na sila sa isip ko. Si Joy, si Romulo, si Amelia, si Jorge, si Danilo. Bawat isa, may puwesto sa loob ng van. May gamit na naiwan, may tinig na umaalingaw-ngaw. Hindi ko sila kailanman nakilala ng buhay. Ngunit parang kilala ko na sila bilang alaala. Bigla kong naisip, paano kung hindi ko lang sila isulat sa notebook? Paano kung ipakita ko sila sa mundo, hindi sa paraang nakasanayan, hindi sensational, hindi ghost story, hindi viral content, kundi dokumento, ritual, alaala. Kinabukasan, bumalik ako sa bayan. Nagsimulang maghanap ng contact ng mga naiwang pamilya. Hindi lahat ay gusto akong kausapin. May mga nagsara na ang sugat. May mga pilit na kinalimutan. Pero may iilang bukas pa rin. Isang matandang babae, si Aling Fe, kapatid ni Romulo, ang nagsabi sa akin habang hawak ang lumang larawan ng kanyang kapatid. Kung magagawa mong ipakita sa mundo na hindi lang siya driver, kundi anak, kuya, at matuwid na tao, mas mabuting alaala yon kaysa sa kahit anong pag-iyak ng multo. Tumagos iyon sa akin at dito ko napagtanto, ang alaala ang tunay na anyo ng katarungan. Pagbalik ko sa sitio Masalay, dinala ko ang mga gamit. Projector, laptop, speakers. Tinipon ko ang mga larawan. Isinaayos ang boses sa bawat pangalan. Inedit ko ang mga frame. Inilagay ko sa isang maikling dokumentaryo. At sa una at huling pagkakataon, tuwing 4:00 ng madaling araw, ako ang nagpasilang ng kwento nila. Pagsapit ng 3:59 ng umaga, inilagay ko ang projector sa gitna ng clearing, sa harap ng puno. Sa mismong espasyo kung saan paulit-ulit silang bumaba mula sa van. Habang umiihip ang hangin, pinaandar ko ang video. Isa-isa, lumitaw sa screen. Si Joy Santos, mamamahayag. Si Romulo, salangsang driver at ama. Si Amelia Datu Fixer, tagabuhat at ina ng 3. Si Jorge Minang, tagakain ng alikabok sa field. Si Nestor Samonte, sundalong hindi lumaban, pero hindi rin tumakas. Kasabay nito, unti-unting lumamig ang hangin. Tumahimik ang paligid. At sa peripheral vision ko, may mga figura sa gilid ng clearing. Nanood sila. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan ng patunay. Ramdam ko sila. Umaambon ng presensya. At nang umabot sa huling minuto ng video ang pagsarado ng notebook, ang pagtigil ng loop, tumigil rin ang hangin. Walang sigaw. Walang yabag. Walang putok. Tahimik. Ngunit may ihip ng hangin na tila bulong. Salamat. Narinig kami ng buo. Sa unang pagkakataon, wala nang umulit. Hindi na bumalik ang van. Hindi na lumitaw si Joy sa dilim. Wala nang backhoe. Wala nang hukay. Wala nang bungo. Hindi sila tuluyang umalis, alam kong narito pa rin sila. Pero sa wakas,
Hindi na sila nakakulong sa 4:00. Ngayon, nasa editing phase na ako ng dokumentaryo. Pinangalanan ko itong Kasulatan ng Lupa. Mga kaluluwa ng Sitio Masalay. Hindi ito viral content. Walang jump scare. Walang sensational horror. Ito'y isang ritual ng paggunita. Isang paalala na ang mga multo ay hindi palaging nananakot. Minsan, sila ang nagsasabi ng mga bagay na ayaw nating tanggapin. Na ang paglimot ay mas masakit kaysa sa mismong kamatayan. Gabi na, nasa van pa rin ako. Tahimik na ang paligid. Wala nang loop, wala nang anino. Pero habang tinitipa ko ito, nararamdaman ko pa rin ang mga presensya sa paligid, hindi na bilang pananakot, kundi bilang mga tagapanood. At sa di kalayuan, may isang liwanag sa dulo ng kalsada, parang headlights. Itim na van. Tumadaan lang. Tahimik. At sa loob, may mga figurang nakatingin sa akin. Ngunit ngayong gabi, nakangiti na sila. 12 kabanata. Buhay kami sa bawat alaala. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang tuluyan kong isara ang notebook, i-off ang mga kamera, at i-play ang huling eksena ng dokumentaryong isinulat ko sa pagitan ng buhangin at dugo. Mula noon, maraming nagbago. Naging tahimik na ang paligid ng Sitio Masalay. Wala nang sino mang tumatakbo palayo sa alaala ng lugar na ito. At ako, bumalik ako rito ngayon, hindi para mag-imbestiga, kundi para makinig muli. At para muling magpasalamat. Naglalakad ako ngayon sa dating clearing, ang lugar kung saan kada 4:00 ng madaling araw ay umiikot ang parehong senaryo. Ang lugar kung saan lumitaw sa akin ang isang babaeng mamamahayag na hindi matahimik. Ang lugar kung saan nakita ko ang itim na van, ang hukay na humihinga, ang sundalong walang muka. Ngunit ngayong gabi, walang loop, walang takot, tahimik. At ang katahimikang ito, hindi na malamig, ito'y payapa. Naglagay ako ng maliit na altar sa ilalim ng punong akasya. Dala ko ang isang flash drive na may buong documentary. Sa tabi nito, iniwan ko ang press ID ni Joy, ang piraso ng plato ng van, at isang kopya ng listahan ng 61 pangalan. Oo, 61, dahil hindi lang 57 ang nawala noon. At sa pamamagitan ng notebook ng lupa, ng multo, ng alaala, nadagdagan ng listahan. Puno na ang mga pahina. Wala nang blanko. Wala nang nawawala. Lahat sila naisulat. Lahat sila naisama. Tumayo ako at nagsimulang magsalita. Hindi para sa kamera, kundi para sa kanila. Narito ako hindi bilang tagapagkwento, kundi bilang nakikinig. Narinig ko kayo. Nakita ko kayo. At ipinakita ko kayo sa mundo hindi bilang mga multo, kundi bilang mga taong may pangalan, mukha, at mahal sa buhay. At ngayon, hindi ko na kayo kailangang hanapin, kasi nandyan na kayo. Sa paligid ko, unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Kasabay nito, may mga dahong nalaglag dahan-dahan, parang hinayaan ng sanga. At sa hangin, may napakahinang tinig. Salamat, hindi kami boses sa dilim na lang. Isinaksak ko ang flash drive sa isang maliit na portable screen. Inilagay sa gitna ng altar. At habang tumatakbo ang unang eksena ng dokumentaryo, ang intro kung saan tinutukoy ko ang Sitio Masalay bilang lugar na tinawag ako, hindi ko pinili may dumaan sa gilid ko. Isang ihip, hindi matalim, hindi malamig, kundi parang yapos. At sa peripheral vision ko, parang may mga anino sa gilid ng damuhan. Hindi lumalapit, hindi rin umaalis, nanunood lang. Sa dokumentaryo habang binabasa ko ang mga pangalan, naiiyak ako.
Hindi dahil sa lungkot, kundi sa ganap na pagkilala. Na ang mga multong minsang nakulong sa loop ng 4:00, ngayon ay malaya na. Wala nang sigaw, wala nang pag-ulit, wala nang takot. Tanging alaala na lang ang naiwan. Sa huling eksena ng dokumentaryo, habang sinasabi ko ito'y hindi kwento ng multo, kundi kwento ng mga iniwang pangalan. Pumikit ako, huminga ng malalim, at sa loob ng isipan ko, parang may marahang bulong. Mateo, kami ay buhay sa bawat alaala. Nagpaiwan ako magdamag sa lugar. Natulog ako sa ilalim ng puno. Wala nang loop. Wala nang 4:00 ng umaga ritual. Wala nang sigaw. Pero madaling araw na at napansin ko pa rin may itim na van na dumaang muli sa daan sa ibaba. Mabagal, tahimik, walang plaka, walang gulong. Pero ngayon, hindi na ako kinilabutan. Tumingin ako, at sa loob ng van, sa pagitan ng usok ng alaala, nakangiti na sila. Hindi pilit, hindi multo, kundi mga taong naalala na. Sa loob ng ilang segundo, naglaho ang van. Walang ingay, walang takot, pero may naiwan sa hangin parang huni ng ibong muling bumalik sa pugad. Parang tinig ng ina na nagbabasa ng lumang liham. Parang musika mula sa radyo noong araw ng masaker. Tinig na mahina ngunit malinaw. Buhay kami sa bawat alaala. Ngayon, isinara ko na ang dokumento. Ipinaskil ko ito online, hindi para lang mapanood, kundi para maalala. May 2 taon nang nanonood, may iilang umiiyak. May isang komentarista na nagsabi, akala ko horror docu ito, pero mas malala pa kasi totoo. At isa pa, salamat sa pagsulat ng hindi namin kayang isulat, sa pagboses sa hindi na makapagsalita. Ngayon, habang sinusulat ko ito sa huling pahina ng field notebook ko, alam kong tapos na ang bahagi ko. Hindi ako tagapagligtas. Hindi ako bayani. Ako'y tagapakinig lang. Saksi. At sa bawat 4:00 ng umaga, kahit wala na akong marinig, titingala pa rin ako. At ibubulong ang mga pangalan, hindi para itawag sa kaluluwa, kundi para ipaalalang naririto sila. Buhay pa rin. Hindi sa katawan, hindi sa ulat, kundi sa alaala nating lahat. Wakas. Epilogo. 1 taon. Pagkatapos, ang dokumentaryo ni Mateo Reyes na Ang Kasulatan ng Lupa, Mga Kaluluwa ng Sitio Masalay ay nag-premiere online at umabot sa mahigit 3 milyong views sa unang buwan. Ipinanood ito sa mga pamantasan, newsroom at pamilya ng mga biktima. Naging bahagi ito ng mas malalim na pagkilala sa massacre bilang hindi lang trahedya kundi aral. Walang multo sa mga larawan, pero ang hangin kapag tahimik ay tila may mga bulong pa rin. Naririto kami, nakangiti. Tapos na ang kasaysayan. Pero nagsisimula pa lang ang alaala.